i-judge ko lang yung MRT, no. Silent judging to. Kasi ngayon kasi nag-MRT na ako lagi kasi sobrang mahal ng gas. At total malapit lang naman yung MRT Cubao Station dito sa condo ko, kaya nilalakad ko na lang sa umaga, tapos pagbaba sa next station nilalakad ko na lang pa office. Gano'n lang, balikan MRT lang ako. Tapos ang maganda dito, 6 pesos lang yung MRT kasi dahil nga sa nangyayaring war sa Middle East, naapektuhan talaga yung buong mundo, no, lalo na yung Pilipinas. So yun nga, marami akong napansin sa MRT kasi grabe. Dati kasi nung nagwo-work ako sa Ortigas, no, nung nagwo-work ako sa Ortigas, parang siya okay naman nung panahon na yon. Acceptable naman na hindi mapipigilan talaga yung dagsa ng tao. Pero ang pinagtataka ko, after so many years, siguro mga after 5 to 6 years, no, ganun pa din. Parang walang pinagbago sa MRT. Walang pinagbago sa buhos ng tao. Alam mo 'yun? Pag pasukan, mga 5 to 9 AM, dagsa yung tao sa kahit anong station. Pag pauwi, 6 to 9 PM, ganun pa rin. 6 to 10 PM, ganun pa rin, dagsa pa rin yung tao. So ang dito, bakit nangyayari yung ganun, no? Kahit dagdagan mo yung maraming train, madaming may bus pa, may bus lane, may carousel, sobrang dami na ng angkas ride, move it, joyride, madami ng ganun. Pero bakit ganun, no? Ang dami pa rin tao sa station ng ganong oras. Okay naman yung facility. Ang gaganda na ng mga ceiling fan. Ang lalaki, talaga malamig. Sa platform, hindi ka na maiinitan eh. Tapos marami na ring nakasulat para hindi ka na maligaw, 'di ba? Hindi na nagbabangga-banggaan yung mga tao. Okay na yung mga line. Pero ang dito hanggang kailan yung dagsa ng tao? Kasi diyan minumukha na na mahirap pa rin talaga yung bansa natin, no. Marami pa rin talaga nag-MRT. Marami pa rin walang kotse, walang motor. Marami pa rin nagko-commute, no. Maraming sumasabak sa banggaan, sa pila para lang makauwi o makapasok. So ang sa akin lang, no, kung ganun yung nangyayari, ibig sabihin maraming establishmento na malapit sa mga station, or siguro kailangan pang dagdagan ng isa pang riles na nasa ibang lugar. Iba yung way, di ba? Kuwari may north, may south. Siguro lagyan ng west saka east, no? Mga ganyan. Para at least mapansin natin na konti na lang yung nahati na, no? Nahati na yung buhos ng tao. Di ba? Pwedeng ganun eh. Pero yun nga, marami pa rin nagko-commute kasi dahil nga sa hirap ng buhay, sa baba ng sahod. Yung isang kahig, isang tuka lang tayo, no. Hindi tayo makaipon, hindi tayo makapagpundar. Ang nito, hanggang kailan ka magtatrabaho para yumaman ka?
At sa tingin mo ba yayaman ka pa ba, no? Sa edad mo na yan, parang hindi na. Yung paunti-unti mong tinatanggap na hindi ka na yayaman. Nasa point na rin ako na ganyan na parang lumalaban na lang ako para mabuhay, para magkaroon man lang ng passive income na ganyan. Pero nakakalungkot na marami pa rin talagang tao sa Pilipinas na umaasa sa mababang sahod. Tapos kailangan pa rin mag-commute, no? Napapansin ko talaga kasi after 6 years na hindi ako nag-MRT, pagbalik ko sa MRT, ganun pa din. Nakakalungkot lang na yung isang nurse, yung isang call center agent, isang pulis, isang sundalo, kahit anong trabaho, no, nag-MRT talaga, nag-LRT para lang makapasok sa work. Mahirap talaga buhay dito sa Pilipinas, no? Mahirap kasi mas madaming may mga lupa na napansin ko lang, may mga lupa dito sa Metro Manila na hindi naman nagagamit. Parang ginagawa lang siyang asset ng mga mayayaman. So yun, maraming ganun, no? Yung isasahod sa'yo konti lang, hindi pwedeng malaki kasi baka yumaman ka, di ba? Baka yumaman ka at bilhin mo yung isang company, no? Ang sa akin lang dito wala naman talaga akong gustong patunayan, pero sinishare ko lang yung nafe-feel ko sa buhay. Kasi biruin mo, after 6 years na hindi ako nag-MRT, ganun pa rin pala. Madami pa rin tao. Hindi ko alam kung sila pa rin yung mga nakakasabay ko, no? Pero baka stepping stone nga lang nila muna yung mga work nila dyan. Pero paano pa yung mga walang trabaho? Sobrang dami nun. Nasa bahay lang sila, diba? Umaasa na someday magka-work sila at makipagsiksikan na rin sila sa MRT. Makipagsiksikan sila sa mahabang panahon, no? Tapos ang ending, hindi pa rin sila mayaman. Nakakapagod talaga, guys. Nakakalungkot, nakakasawa, na nagsusumikap ka, ipon ka ng ipon, tapos bigla ka magkakasakit, mangungutang ka, babayaran mo, magugulat ka na lang, matanda ka na, yung gusto mo pa rin mag-work pero wala na tumatanggap sa'yo, hindi mo na kaya yung ibang work, wala kang business, wala kang property. Mahirap yung buhay, guys. Kung magtatrabaho ka naman sa ibang bansa, sasabak ka sa gera, ikaw lang mag-isa, iiwan mo yung mga mahal mo sa buhay. Yun pa din yung kapalit nun, magugulat ka, matanda ka na, tapos yung mga anak mo nandito sa Pilipinas, iniwan mo, hindi mo na-enjoy yung panahon na dapat magkasama kayo, diba? Tapos uuwi ka dito, matanda ka na, tapos yung anak mo hindi ka na kailangan, sanay na nawala sa'yo, wala ka, diba? O kaya nakapag-asawa na, parang iba na yung priority nila, no? Tumanda ka na, parang wala kang ipon. Madaming pangyayari sa buhay na nakakalungkot, pero yun lang naman. Next time ulit.